Sa mataas na paaralan ng CVPC sa Negros, nag-aaral ang isang magandang dalagang nagngangalang Mary Claire. Isa siyang kilalang estudyante dahil sa kanyang mga talento, busilak na kalooban at panglabas na kagandahan. Kaya naman, maraming mga humahanga at nagkakagusto sa dalaga. Tulad ni Lianary, ang basagulerong anak ng mayor. Ngunit ang puso ng dalaga ay matagal nang inangkin ni Christopher, isang binatang mula sa Maynila na lumipat lamang ng paaralan upang makasama ang kanyang irog. Isang hapon, mag-isang naglalakad pauwi si Mary Claire nang biglang humarang si Lianary sa kanyang dinaraanan dahilan ng pagkatumba ng dalaga. Nainis ang dalaga, ngunit ihahatid na lang daw siya ni Lianary bilang paghingi ng tawad. Wag na, nandiyan naman ang jowa ko. Salamat na lang. Saad ni Mary Claire. Tumanggi ang dalaga, ngunit nang matigas pa rin si Lianary. Sinabi naman ni Mary Claire na may nobyo na siya at tigilan ang panggugulo sa kanya. Nainis ang binata sa tinura ni Mary Claire, dahilan upang mahawakan nito ng mahigpit ang mga braso ng dalaga. Wala akong pakisakanong yun! Nang di na matiis ay sinampal ng dalaga si Lianary kaya nagalit itong lalo. Ikaw! Ang kapal ng Akmang sasampalin ni Lianary si Mary Claire ay dumating si Christopher. Pinigilan ng binata ang kamay ni Lianary at tinulak ng bahagya. Galit na pinagbantaan ni Christopher ang pangkat ni Lianary dahil sa natamong pasa ni Mary Claire sa braso. Don't you dare touch my girlfriend again, or I'll cut off your fingers one by one in front of everyone. Matapos iyon ay inalalayan ni Christopher ang nobya sa paglalakad. Nag-init naman ang dugo ni Lianary sa pagbabanta ni Christopher sa kanya. Pweh, may araw ka ring hayop ka. Pagkatapos ihatid ni Christopher Bye, ang babe. nobya sa See bahay you. nito, ay umuwi na rin ang binata. Ay nako. Nang humiga sa kanyang kama ay naalala ng dalaga ang takdang aralin nila sa sinaturang panitikan tungkol sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Pinasa niyang muli ang buod ng nobelang ito at napahiga muli sa kanyang kama. Ba't naman kasi ang hinhi ni Maria Clara? Wala tuloy siyang laban sa mga nagtatake advantage sa kanya. Pero sa bagay, yun naman ang depeksyon ng mga tao sa isang dalagang Pilipina. Pero hindi dapat ganito sa panahon na yon. Kailangan maging matapang din ang mga babae para hindi alipustahin ng mga lapastangan. Makalipas ang ilang linggo, araw ng Biyernes, biglang nakarinig ng sigaw si Mary Claire habang naglalakad sa hallway ng kanilang paaralan. Nagmamadaling tumakbo ang dalaga sa kumpol-kumpol ng mga estudyante upang makita kung ano ang nangyayari. Kaguluhan to. Sa kanyang pagdating Padaan po! ay nakita Padaan! niyang pinagtutulungan ng 7 kalalakihan ang kanyang nobyo. Uy, tigilan niyo Sugat-sugat na ito at hindi na makatayo. Tinawag niyo ba si Manong Guard? Tumawag kayo ng teacher, please. Bilisan niyo. Christopher! Tumakbo papunta sa nakandusay na dugo ang nobyo ang dalaga. Lumapit sa kanya si Lianary na may dadalang baseball bat. Lianary, how dare you? Galit na sigaw ng dalaga habang kinakandong ang nakalumpasay na katawan ni Christopher. Ano naman? Di ba matapang niyang jowa mo? Konting touch lang naman ginawa namin ha. Di ba boys? Pinagtawanan lang siya ng mga ito. Pagbabayaran niya to. Sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa CVPC at hindi tatanggapin sa kahit anong school dito sa Negros. Itinayo ni Mary Claire ang nobyo Sorry, babe. habang nakatingin ng Wala masama akong sa mga magawa. mata ni Lianary. Dumating naman ang kaibigan ni Christopher na si Ellis at tinulungan ang binatang magtungo sa klinik habang ang mga ibang estudyante ay nakavideo lang at nanonood sa kung ano pa ang mangyayari. Nang makitang papalapit na ang mga teacher at security guards ng paaralan, biglang sinampal ni Mary Claire si Lianary. Dinadakan ang paglalaki nito at nang mawala ito sa atensyon ay hinablot niya ang baseball bat sa kamay ng binata at pinukpok ito sa ulo ni Lianary na siyang dahilan ng pagkatumba ng lalaki. Susugurin na sana nila si Mary Claire, ngunit dumating na ang mga guro at security guards. Oo, babae ako. Mula sa nobelang Noli Me Tangere ang aking pangalan. Mula sa isang babaeng mahinhin, maamo, mapagtimpi, perpekto. Itinutok ni Mary Claire ang baseball bat sa mga ito at ipinangakong hindi kalilimutan ang kanilang mga pagmumukha. Pero don't you mistake my silence for weakness dahil hindi ko kayo aatrasan. Touch me not, or you'll suffer the consequences. Hinagis ng dalaga ang baseball bat sa harapan ni Lianary at tumakbo papunta sa naroonan ni Christopher at Ellis. Dinakip naman ng security guard ang mga grupo ni Lianary at hinatulan ang mga ito ng permanenteng ban sa CVPC at sa buong kapuluan ng Negros. Talaga namang sa panahon ngayon, talo ang nagpapatalo. Hindi kailangang makiayon sa standard ng lipunan
sa kung paano ka dapat gumalaw at magpakilala dahil lang sa kanilang sariling pananaw. Hanggat wala kang tinatapakang tao at mabuti ang iyong mga hangarin, maaari kang mamuhay ayon sa iyong sariling desisyon. Ang maikling kwentong ito na hinango sa nobelang Noli Me Tangere ay pinapakita ang katotohanan sa kasalukuyang mundo na ang isang Maria Clara ay hindi kailangang maging maamo at mahinhin. Maaari ring maging matapang at may otoridad. Maraming salamat.